malalaking politiko, mga tao na kontra sa Kilusan, yun ang nililiquidate. So, yung nabanggit mo kanina na humawak ka ng squad, ilang taon mo hinawakan yung posisyon na yon bilang isang squad leader? Bali, kung lang sir, mga 1 year. 1 year. Oh, noong 1986, nandun pa rin ako na yung unit na yun, pero ibang posisyon na naman ang binigay sa akin. No? Anong posisyon naman ng organisasyon ang ibinigay sa iyo? Nung nasa corner na kami nun, ako na ang assistant company commander ng partisan unit na sir. Assistant company commander ng partisan unit. Oo sir. Ano naman ang mission ng partisan unit na yan sa Kilusan o particular nito sa Masa? Ang mission ng partisan unit nun sir, yung pag-organize sa mga sentro o kapatagan ng Region 2. Yan ang binigay na trabaho ng kanon. Ano yan? Armado siya? Merong armado sir, meron ding di armado. Marami kaming grupo na kanon, mga naka-short firearms na mag-organize sa mga kapatagan. Meron ding team na liquidation squad. Meron ding yung commando unit na hanggang lang section ang pinakamarami. Ilang tao yung isang section nyo? Sir, mga 16 pataas sir. So ilang tinatawag yung section? Oo sir. Ilang commander naman ang bali yung mahawak doon na namumuno? Bali 3 sir, mayroon ding section leader, saka yung assistant, tapos yung political officer nila. Bali 3 yung humahawak. So ang niyan, ang trabaho niyan talagang pangsabak sa mga kontra sa Kilusan. Oo sir. Pero yung mga Sparrow, yung mga team at saka yung komando, priority na mission nila yung mga small unit ng armed forces, pangunahin yung intelligence section. Bakit gano'n na lang ang ginawa nyo? Bakit gano'n na lang kayo kainit nung panahon ng mga Sparrow na kahit na mga nakasibilyang mga sundalo inyong nililikida? Yung kasi ang order sir pero yung panahon na yun, mayroon na kaming seminar noon doon sa Geneva Convention. Nakatin ka ba doon? Oo sir, yung protocol to, 1 at saka 2. Di ba, bawal yon, pero ewan ko doon sa task kung bakit ino-order pa na yung mga magbabakasyon na mga militar, bawal na yun, i-abduct o i-capture. Pero pinapatay pa rin. Bakit yung binabayulit? Anong klaseng organisasyon? Ayun ang order sa task kasi sir. Pagka hindi mo gawin yon, ikaw naman ang paghihinalaan na mayroon kang kasabwat sa hinti ng militar, mahirap din yon. Kaya mayroon ding nababayulit na yung mga ganun sir. Kung sakaling may mga pagkakataon na naging suspitsa ka ng Kilusan na ikaw yung parang kumbaga may pinapanigan ka o yung katulad sinabi mo kanina na pag hindi mo gawin yung trabaho mo bilang isang member ng liquidation squad, ano namang parusa ng isang kasapi kung gano'n halimbawa yung magiging sitwasyon niya? Under observation ka sir. Minomonitor yung pati yung mga kausap mo minomonitor. Kaya mahirap. So yung posisyon mo kanina nasabi mo ilang taon mo namang hinawakan yon? Bali 1 taon din sir. So sa palagay mo yung taktika na in-apply mo naging epektibo ba sa pag-organisa mo ng mga yung sir, effective sana yon, pero kasi nakakapasok kami sa kahit ng sentro ng Tugigaraw yon, napapasok namin yan noon kahit yung Santiago City at saka
lahat ng bayan ng Isabela at sa Cagayan napapasok namin. Pero kwan lang kasi dahil doon sa maraming violation ng MPA, doon sa particular na yung partisan unit, parang dahil doon sa maraming violation, doon sa karapatan ng tao, parang lumayo yung damdamin ng tao doon sa grupo. Kasi marami ng violation eh. Hindi na makatao yung ginagawa. Kaya, imbes na matuwa kung pupunta ka, hindi na, parang galit na. Isusumbong ka na sa... Inaamin mo rin na talagang mayroon kayong mga violation ginawa sa mga masa? Meron din sir, halimbawa doon sa mga pagpaparusa na bibintangan na ahente ng militar, walang kasapatan na kanyan patunay. Bakit ini-execute pa? Yun ang malaking question namin noon. Kasi mahirap din ibitay mo yung tao na hindi malinaw. Kahit ikaw na mag-execute, questionable din sa'yo. Hindi ba kayo nakukonsensya pag ginagawa niyo yung mga ganung bagay sa mga kababayan natin o sa mga miyembro ng masa natin? Nakukonsensya sir, kaya umalis ako dyan sa unit na yan nun kasi hindi ko kayang yung ganong trabaho, hindi ko kayang gawin. So, nung nakilang taon ka sa posisyon mo na yan? Bali, sir, isang taon. Isang taon. So, pagkatapos ng posisyon mo na yan, ano naman yung ibinigay sa iyo na posisyon ng Kilusan? Nung panahon na yun, sir, 1986 na. Pinurumot ka ba? Pinurumot ka o pinabaka dun sa pinanggalingan mo na ng mga squad leader? Inalis na ako dun sa grupo na yun, sir. Ginawa kong staff ng kanoon. Dinala ako dun sa training staff. Training staff. Saang lugar yon? Ang unang ko namin dun sa Tacubali, sir. Yan ang training, mga training site ng NPA noon. Pero ang main noon dun sa Maragbali. Yung Kalinga, Apayaw. Paano nyo nasusustain cap yung gaya ng training nyo? Saan nyo kinukuha yung pinapakain nyo sa mga nagte-training na kasapi? Mayroon ding binabadget sa taas yan, sir. Pero hirap. Wala pa kayong source sa area na gaya ng mining, logging? Nung may logging, sir, karamihan galing sa mga kumpanya na kung ano yung kumpanya na nandyan, yun ang kinukutaan ng bigas. Karamihan nun galing sa logging, yung mga bigas, at saka lahat yung mga ibang gamit. Kasi kapag hindi magbibigay yung kumpanya, hindi rin papasokin. Hindi rin mag-ooperate. Kaya napipilitan din yung mga kumpanya na magbigay. Mag-pressure sila. Oo. Pero kung merong di pagkakataon na parang napasama yung imahe nyo sa taong bayan, paano nyo rin naibabalik yung paniniwala nila sa inyo? Mayroong konser. Yun ang ginagawa na nagdadaos kami ng mass meeting, yun ang tawag nila noon, na pinapaliwanag sa mga tao na mali yun. Pero mayroon ding unit na gumagawa. Yan ang papel namin noon. Kaya yung mga nasa territorial unit noon, kawawang na nagpapaliwanag sa mga tao Kung bakit nangyari Oo. Pero mayroon ding unit na gumagawa ng violation. Kaya hanggang yung panahon na yon, mas sa akin noon mas mabuti na dinala na ako doon sa training staff na. wala ka lang No, kasi hindi na magagalit yung civilian sa akin yung mga kapwa ko na lang yung magagalit doon.
Kaya- mga trainers nyo noon sa training, wala bang dating kasapi ng Meron din, sir. Yung may kasama ko doon sa training staff noon na galing sa Philippine Army. Pero draftee yata siya noon. Ano yun? Voluntaryong sumama o kinapture nyo o... Kasi draftee yun, sir. Oo. Hindi na enlist. Kaya nung na-recruit din sa Kilusan, yun, sumama. So, sa training tayo, kamo naging staff ka ng training. Oo, sir. No? Ano yung mga taktika o mga style na iniimplementa mo sa Kilusan bilang isang staff na training? Kasi marami ring content, sir, sa curriculum ng training noon. Pero ang din namin noon, dahil doon sa gusto nila doon sa taas na pasukin yung Kapatagan at sa sentrong bayan. Kapatagan, sir. Oo. Ang dinidiinan namin nun yung small unit tactics. Kaya mula team, squad, section, platoon. Tapos hanggang kumpanya. Pero ginagamit lang namin yung kumpanya pag synchronize sa operation. pang large scale na ofensiba? Kaya ang diin doon sa small unit tactics. Kaya nandyan na yung yung individual techniques saka individual firing. Sabi, basic military training din yung sir. Yung sistema ng pagtitraining nyo? Oo, sir. Mga ilang linggo o araw yung isang masasabi nating ang isang train na kinakandak nyo bago nyo sila ma-recognize na isang kasama o isang miyembro ng Kilusan. Gaano katagal ang training nila? Karamihan din, isang buwan kasi ang naglilimita doon sa supply, sir. Limit nahihirapan din yung Supply. source ng supply, lalo na Particular na sa anong klaseng supply? sa bigas, sir. Bigas. Mahirap din mag-ipon ng bigas doon, lalo na kung may military operation, no? Naapektuhan ba yung Oo, sir, malaki training nyo pagka may mga Kung marami akong batch na dinaluhan, mayroon pang hindi natutuloy dahil doon sa epekto ng military operation kasi napuputol yung supply. Kaya talagang mapilitan din kaming i-disperse yung trainees. Trainees, oo. Ganon ang nangyayari. Parang hanggang 1988 yun, doon ako nagtagal. Sa training pa rin? Oo, sir. So saan namang lugar na naman yung Palipat-lipat yung sir, yung training. saang banda, saang palipat? Bali yung tatlong bali na yan noon. Anong Sa bali? Sinundungan Cup, nararanasan mo doon? Sinundungan Bale, saka Marag Bale. Saka yung Paco Bale, yun ang So may kukonsidera mo na training camp, training area talaga ng yan, ng Kilusan doon. Pero ang pinakamin dun sa Marag Bale. Yan ang Bakit? headquarter. Anong mayroon sa Marag Bali? Bakit nasabi mong siya yung parang pinaka-main training camp nyo? Ideal. Kasi yun ang favorable sa sir, sa Kilusan. Ang una dun, walang kalsada. Mahirap pasokin ng tropa doon. Kalsada. Tapos, nandun yung shadow government ng revolusyonaryo. Nag-exist na Yung government doon. Nandun na kasi yung shadow government. Kayo na nagpapalakad. Oo, sir, mayroon ng sariling gobyerno doon. Hindi na pinakikialaman ng gobyerno ng Pilipinas kasi kontrolado na ng revolusyon yun Yung Marag. Oo, sir. Anong municipality bang nakakasakop sa Marag? Bali ko yun, sir. 3. Ay, 4. Yata yung mayroon sakop ng Pudtol, Luna, tapos Pamplona, Sanchez Mira. So, Yun, talagang bali. so doon sa Marag na yan,
nakailang batch kayo ng training ng Kilusan? Kung ibig sabihin, nakailang grupo. Dahil sabi mo, maganda siyang training camp dahil walang kalsada, walang ano. So, ibig sabihin, naging successful ba yung training yun nung panahon yun? Sir, yung wala. Bali, nung panahon ko na yun bali 24 na batch yung yung Natapos mo? nadalohan ko, sir. Tapos lahat yun. Ilang taon yung 24 batch na yun? Ilang taong kinandak nyo? Yung Bali, magtatatlo, sir. 3 taon. Oo. So sa isang batch naman, ilan yung strength? Ilan yung kabuuan ng isang batch na napapanap? Depende doon sa sir. Pero pinaka baba doon, 120 pataas. Ngayon, Per batch. No, sir. mo lang 100 sa 24. Di 2,400. So yung mga nagparticipate sa training na yon, saan nyo sila nakuha? Saang lugar nyo sila na-recruit? Mga sir, may galing sa Ilocos, may galing dun sa Cagayan na Payaw, Abra. o mayroon din sa Kalinga. So bakit Sir. kabilis nyong mag-recruit? Yung panahon na yun sir, mayroon kasing order sa taas na yung rapid recruitment. Rapid recruitment. Oo, yun ang order noon. Bakit daw? Anong purpose nung Kasi ang hinahabol nila yung strategic counter-offensive. Yun ang hinahabol nila. strategic counter-offensive ng kayo Oo, sir. o sa government troops? Kayo ang maglalans ng Counter-offensive. kayo. Oo, sir. Strategic na, highest level So, na. nangyari ba? Nagmaterialize ba yun yung plano ng organisasyon na nagkaroon kayo ng strategic counter operation? Okay, yun doon sa rapid recruitment na lang sir totoong maraming na-recruit. Oo. Pero yung doon sa qualification hindi na nasunod. Anong qualification katulad na halimbawa? Kasi pag pumasok ka dyan, dapat wala kang record na kriminal o pagnanakaw. Kaya yung dahil doon sa rapid recruitment na order, hindi na nasusuri yung mga pumapasok. Mayroon ng Kriminal. mayroon ng kriminal doon, mayroon ng magnanakaw, mayroon ng anong galing sa kasamaan na So anong naging epekto ng organisasyon yung ganung ay malaki sir anong ang epekto nun yun, lumaki nung violation ng AMPA. Kasi yung mga tao na ginagamit hindi na matitino mga galing na sa kriminal at saka mga kung nung extortion nung ginagawa. Kaya nung nagdiskurso ako doon sa Ambabok yata yun, yung last na Saan yung Ambabok? sa Mariano sir. Oo. Kaya yung Northern Luzon na yun. NLC. Sa NLC. Anong audience mo? Ano yung tao na Marami sir kasi nandun na yung Northern Luzon Command, nandun na yung First National Battalion, nandun na yung grupo ng Isabela, Vizcaya, lahat na ng sa estimate mo ilan yung figure nung grupo na yon na malaki sir mga may isang batalyon yung tropa dyan. Kasi reaffirm na yun reaffirm? Oo. Pag sinabing reaffirm, anong purpose nun? Yung pagwawasto sa sir. Okay. Sa kilusang pagwawasto. Pagtuwid. Kilusang pagwawasto yun ang tawag namin noon. So anong nangyari? No? Kaya sabi ko noon doon sa harap ng mga maraming tropa noon hindi ako magkamil mga 300 plus yun. Sabi ko nang yung NPA hindi na natin sinasabing soldado ito umiliya. Kasi naging bandido na yung NPA, sabi ko doon sa harap ng maraming kasi mayroon ng gumagawa ng magkatay na lang ng kalabaw dyan, baka na hindi pinapaalam. Tapos nagkataon din na
pinagbabaril yung baka ni Juan. Ni Ramon Mitra doon sa may Quezon, Isabela. Di ba? Ang daming binaril noon. Noon sa rancho. So, kagagawan ng organisasyon. Oo, yun ang ginawa ng First National Battalion, yung grupo ni RX. Kaya ang nandun noon, tuwang-tuwa yung 77 kasi sila yung nandun, 6 by yung Naghakot ng mga baka. naghakot ng patay na baka. Tuwang-tuwa yung batalyon na nandun. Pero ang gumawa nun, grupo ng NPA. Yun ang kagagawan nila. Ewan ko kung bakit tinatanong namin doon kung doon sa hindi na ibigay na revolutionary tactics ba o Revolutionary tax. pero yun ang susi kung bakit ginanon si Mitra. Kasi nung ako ang nandun noon, nung nasa partisan unit ako, nakakausap ko lahat yung mga tao ni Juan Mitra. Hindi sila against sa amin kasi wala kaming ginagawang